Ang hirap bitawan ng kontrol, di ba? Gusto natin laging alam kung anong susunod na mangyayari. Gusto natin hawak natin ng manibela ng career natin, ng love life natin at ng mga pangarap natin. Kaya kapag naririnig natin ang salitang total surrender, ang unang reaksyon ng puso natin ay takot. Para kasing ang ibig sabihin ng surrender ay pagkatalo. Para bang ibibigay mo yung kalayaan mo at hahayaan mong mawala ang mga bagay na pinaghirapan mo. Pero kapatid, ang totoo, ang pag-surrender sa Diyos ay hindi pagkatalo. Ito ang nag-iisang daan patungo sa totoong tagumpay. Madalas ang definition ng surrender ay conditional. Sinasabi nating, Lord, I surrender my plans to you. Pero may nakatagong plan B, plan C, at plan D. At sa likod natin, just in case hindi natin magustuhan ang sagot niya, tinatrato natin siyang consultant imbis na commander. Sa Roma 12:1, hinihikayat tayo ni Apostol Pablo na ialay ang ating mga sarili bilang buhay na handog o living sacrifice. Ang problema lang, sa isang living sacrifice, palaging itong may tendensiyang gumapang pababa ng altar kapag nakakaramdam na ng hirap o inip. Bakit ba hinihingi ng Diyos ang buong-buong pagpapasakop o total surrender? Hindi ito para i-deprive o pahirapan tayo. Hinihingi niya ang manibela dahil alam niyang hindi natin kayang i-drive ang buhay natin nang hindi tayo mababangga. Narito ang napakagandang kapalit kapag natutunan nating ibigay ang lahat sa Diyos. Una, yung totoong pahinga. Nakakapagod po maging Diyos ng sarili mong buhay. Nakakapagod subukang kontrolin ang mga taong hindi mo naman kontrolado at ang bukas na hindi mo pa nakikita. Kapag nag-surrender ka, kapatid, napupunta ang bigat sa balikat ng Diyos. Pwede ka nang huminga at syempre meron ka ng tunay na kalayaan. Madalas nating isipin na ang kalayaan ay ang paggawa ng lahat ng gusto natin, pero ang totoo, ang kalayaan ay ang paglaya mula sa takot, sa anxiety at pressure sa pagpapatakbo ng sarili nating mundo. Mayroon ding katiyakan sa God's best. Kapag ipinilit natin ang gusto natin, nakukuha natin ang limitadong bunga ng sarili nating talino. Pero kapag nag-surrender tayo, nagkakaroon tayo ng access sa walang hanggang karunungan ng Diyos. Ipinagpapalit natin ang good enough sa God's best. Total surrender doesn't mean you stop working or dreaming. It means you keep working and dreaming, but you finally hand over the final outcome to Him. It is waking up every morning with open hands saying, Lord, I am yours. Do with me as you please. Hindi madali, pero ito ang pinakaligtas na desisyon na magagawa mo ngayon. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.